Sound check. Well, sa magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. At bago tayo dumako sa atin hong formal na gawain ng pagsamba, ilan ho munang pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Itong nakaraang linggo, medyo marami-rami ang nag-birthday. Pero this week, we're greeting our brethren na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. On September 26, birthday po ni Sister Marica. So, advance happy birthday kay Sister Marica Adizas. And si Kuya Jonas. Kuya Jonas, nandiyan ba? Wala. Last Sunday, nandito sila. No? So, advance happy birthday kay Kuya Jonas. At gayon din sa September 30, si Brother Jerome. Sa wakas. Ayun, si Brother Jerome, September 30, alam na. Okay? Alam na. So, muli, advance happy birthday sa atin. Meron pa ho ba ngayong linggong ito magbiriwang ng kanilang kaarawan this week? Wala. Baka meron tayong first time na panauhin. First time, wala. Yung nanay po nila ni Sister Marge, tama ho ba? Ay kasama nating muli. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyong presensya. Meron pa ho ba? First time, wala na. So salamat po sa bawat isang narito. Maging sa ating mga kasama online. Purihin ng Panginoon. At nawa ho, ang gawain ngayon ay panalangin natin na una, makaluwalhati sa Diyos. At gayon din ay patuloy na gamitin ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ilan mga paalala ho, muli, isa sa karakteristik ng ating church ay maraming mga bata. Ayan, dumadami ang mga bata. At sinasabi nga natin, natural sa bata ang maging malikot, pero obligasyon ng mga magulang na turuan, gabayan, disiplinahin ng ating mga anak at ipaalala sa kanila. No? So, isa sa pwede natin gawin ay Saturday evening pa lang, sabihin na sa kanila, tomorrow pupunta tayo sa church, paano dapat ang behavior sa loob ng bahay-sambahan. At ganyan din, pagdating sa church, laging paalala sa kanila ang dapat na behavior sa loob ng gawain ng Panginoon. So pag-pray natin yan at nawa ay sila'y patuloy at mabilis at maagang dumating sa pagkakilala kay Kristo. Narito ho ang atin ho mga gawain mamaya. Second service ho natin ay alas 2 ng hapon. And then, ang atin hong prayer meeting ay pagkatapos ng second service. Around 3:45 p.m. ang atin hong prayer meeting. And then, magkakaroon din ho ng Joy Fellowship. Mga young people, kayo ho ay inaasahan mamayang hapon sa Young People's Fellowship, lalo na parating na, papalapit na ang Youth Conference. November 27, ang Youth Conference, the first and the greatest commandment. So, pag-pray ho natin ang Youth Conference ho na yan, at nawa ho yung ating mga kabataan ay maging maayos at mabuting mga hosts at ma-enjoy din natin ang gawain na ito. By the way, ang November 27 po ay holiday. That means marami ho ang walang mga trabaho, walang pasok. So inaasahan ho ang ating mga kapatiran na dumating din dito sa church at tumulong para ho maasikaso yung mga pagkain at iba pang mga bagay na kakailanganin sa gawain po na yon. So inaasahan po yan at sana po ay magtulong-tulong po tayo. Okay, yun ang ating mga announcements and reminders. Liba na lang kung meron ako nakakalimutan. I believe wala naman. Pag-pray ho natin, nagsimula na ang Ladies Fellowship. So hopefully, ang gagawin ho niyan every other month din. Kalinsabay ho ng Couples Fellowship, every other month din po yan. Pag-pray natin kung kailan mangyayari ang Men's Fellowship. At ang suggestion ng iba ay sa Sangyup daw gagawin yung Men's Fellowship. Tango ng tango yung ibang tatay. Biro lamang, biro lamang. So pag-pray natin at nawa ay maidaos din po natin iyaam. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. By the way, I would like to appreciate and encourage yung ating mga ladies na nagsimula at tumugon sa panawagan sa ministry ng pag-aayos ho ng ating mga kailangan for before ng ating Sunday school, ng ating break time. So thank you at marami mga nagsasacrifice na dumating ng maaga. That's very, very good at purihin ng Panginoon. At nalalaman ho ng Diyos ang inyong paglilingkod at hindi ito baliwala sa Kanya. Ngayong sandali ho ito, tayo ho ay dumako sa atin hong gawain ng pagsamba. At muli, ang pagsamba sa Panginoon ay isang seryosong bagay at kinakailangan natin ng tulong, gabay at pagsiyasat niya sa atin. Kaya tayo dumako sa isang sandali ng panalangin, isang tahimik at personal na pananalangin at hingin natin ang tulong, gabay ng Panginoon sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, na patuloy mong pinoprovide ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. O Diyos, kami ay hindi karapat-dapat kahit sa susunod naming hininga, pero patuloy, O Diyos, ang iyong mahabang pasensya at kabutihan sa amin. At lalo't higit ang iyong biyaya at pagmamahal na sumagana sa aming mga makasalanan ang iyong binigay, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Ang kagaya ng aming napag-aralan, siya ang aming propeta at siya rin ang aming dakilang saserdote na nag-alay ng kanyang sarili para sa aming kaligtasan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na hawakan at tindigan na tanging si Jesucristo lamang ang aming kaligtasan. At dalangin ko po ngayon sa daling ito, Panginoon, sa aming pagsamba, tunay nga maluwalhati namin ang iyong pangalan. Maitaas namin ang iyong bugtong na anak. Lord, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy namang kumilos sa amin. Puspusin mo kami, Panginoon, at nawa bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita, mga tainga na nakakarinig ng mga katotohanan mo. At patuloy mo kaming hubugin sang-ayon sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, kami ay nakikiusap. Kung meron mang naririto, Panginoon, na wala pa sa pananampalataya kay Jesus, ikaw po nawa ang sa kanila ay magligtas. Ama, meron kami mga kapatiran na may iba't ibang pangangailangan na nandun din ng karamdaman ng pisikal na katawan. Ginawang kahabagan, Panginoon, at bigyan ng mabilis na kagalingan. Salamat po, O Diyos. At ikaw pong patuloy na maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po yung umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, As the Deer. You alone
You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, atin pong basahin ang mga Hebreo 11 verse 39 at 12 verse 1 hanggang 2. Ready, read. At ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaming bumibitag sa atin, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay magsiupo. Tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, tangi ang dugo ni Kristo. May makalilinis ba sa karumihan ng puso ko, at huhugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan, tangi sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang.
balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Tayo po'y magsiting lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga muli mga kapatid. Para sa biblical passage for giving, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Read. This I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga. Dahil ito po, Panginoon, ang nararapat. Kahit sa aming mga kasalanan, Panginoon, ay ikaw ay nagbigay sa amin ng kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat din po, Panginoon, sa kabutihan mo sa buong linggo, sa pag-iingat mo, Panginoon, at lalo na, Panginoon, nagbigay ka sa amin ng kalakasan. Binigyan mo kami ng kabuhayan para sa provisyon ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kami at bigyan mo kami ng tamang puso sa aming mga handog sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ay mapuri at makakilala na ikaw ang source sa lahat ng bagay na aming natanggap, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ikaw ay mapuri, lalo na, Panginoon, ang salapi na aming malikong ngayong umaga ay magagamit, Panginoon, sa iyong kapurihan. At nawa, Panginoon, ay marami pang mga tao na makakarinig ng iyong ibanghilyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sound check, test. Sound. Sound check. Ayan. Subukan ho natin mag-improve sa ilang mga bagay upang hindi ho nagiging malabo maging sa ating online o sa mga tumututok ho sa atin sa ating online na gawain. O yung live stream. Wala tayong online na gawain. Yung live stream natin online. O yung live stream natin ng ating gawain. Mga kapatid, kagaya ho ng ating napag-aralan a few Sundays ago,
Ang mga manunulat ho ng salita ng Panginoon ay madalas gumagamit ng mga iba't ibang larawan upang ipahatid sa atin ang mga katotohanan patungkol sa Diyos at maging patungkol sa buhay ng mga mananampalataya. Kagaya nung ating napag-aralan last month, si Apostol Pablo ay ginamit ang larawan ng isang sundalo. Kung yung naaalala, kanyang in-encourage si Timothy na maging mahusay na sundalo at makipaglaban sa laban ng pananampalataya at huwag umurong bilang isang mabuting sundalo ng ating Panginoong Hesukristo. And hindi lamang isang sundalo ang madalas ginagamit na larawan ng Kristiyano, kung hindi isa ring madalas na ginagamit ay ang larawan ng atleta. Particularly ang atleta na tumatakbo. At sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Maraming tumatakbo pero isa lang ang magwawagi ng gantimpala. Isa lang, hindi uso noon ang first, second, and third prize. Meron lang one prize, meron lang isang gintong medalya, at meron lamang isang magkakamit nito. And guess what? Sino ang magkakamit? Siyempre yung pinakamabilis. Well, sino yung pinakamabilis? Siyempre yung pinakaseryosong naghahanda. So, larawan ito ng isang seryosong atleta. Hindi yung tumatakbo lang dahil wala siyang magawa. Hindi yung tumatakbo lang dahil gusto niya ang makita ang mga sceneries sa paligid. Kundi tumatakbo talaga siya para manalo. Imagine niyo ho ang isang lalaban sa Olympics. Na talagang ang kanyang buhay ay ruled by the trainings and the preparations na ginagawa niya early on, many years ago, para tumakbo siya sa maybe in 20 seconds or 30 seconds na takbuhin. Sabi nga nila, 10 years preparation for 30 seconds of running. Ganong katindi. At itong matinding preparasyon na to, ang sabi ni Apostol Pablo, so run. Anong ibig sabihin? In that way, run. In that fashion, run. In that same intensity and seriousness, run. That means tayo ay tinatawag ng salita ng Diyos sa ating buhay na bilang mga Kristiyano na magkaroon ng seryosong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Marami ho sa atin ay naging seryoso na sa ibang mga bagay. Yung iba ay seryoso sa pag-aaral. Very good. Yung iba ay seryoso sa negosyo. Very good. Yung iba ay seryoso sa panliligaw. Very good. Dapat tamang kaparaanan. Yung iba ay seryoso sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Very good. Pero masasabi mo na bang naging seryoso ka sa buhay Kristiyano? Seryoso sa pagiging mananampalataya. So ang sabi ng salita ng Diyos, so run that ye may obtain. Run like someone who's aiming for the gold. Ito'y nagsasabi kung paano dapat ang effort, kung paano dapat ang training, kung paano dapat ang preparasyon natin sa pagtakbo. Actually, sabi pa nga ni Apostol Pablo sa verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Nahandun yung pagtitimpi, nahandun yung pagiging disiplinado ng mga atleta. Kung ano man yung category, ay magiging disiplinado sila sa kanilang mga pag-iensayo. Pero sila ginagawa nila yun to win a corruptible crown. But we, as believers, ang ating minimithi ay mga korona na hindi mawawasak o hindi mawawala. Ang punto ay ito, tayo ay tinatawag ng Biblia sa seryosong pagtakbo. Tayo ay tinatawag ng Biblia sa isang seryosong preparasyon ng takbuhin ng buhay Kristiyano. Gaya nga na sinabi natin 2 Sundays ago,
ang kaseryosohan nito ay lalo pang titindi kapag nakita at naunawaan natin na sa ating pagtakbo ay nakadepende ang ating mga buhay. At ito mismo ang ating binibigyang pansin ngayon sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming inaamin ang katotohanan na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. O Panginoon, hiwalay sa iyo ang mga ngaral na ito ay walang magagawa. O Panginoon, hiwalay sa iyo ang bawat nakikinig ay walang magagawa. Kaya tulungan mo nawa kami ngayon, O Diyos, desperado namin kailangan ng iyong biyaya. Buksan mo ang aming mga mata at mga tainga at marinig namin ang iyong katotohanan. At patuloy nawa kami itong hubugin sa wangis si Kristo. At lalo na, Panginoon, iligtas ang mga wala pa sa pananampalataya sa Kanya. Salamat po. Pinupuri ka namin at naasahan namin ang iyong biyaya. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Ang mga mananampalataya ay maaari na tumingin sa ibang mga mananampalataya. At lalo't higit, tumingin dapat kay Kristo upang magpatuloy sa kanilang takbuhin sa buhay Kristiyano. Ito ho ang pinakamensahe natin at sinasabi ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. At nung nakaraang Sunday, tinignan natin yung konteksto nito. Nireview natin, tinignan natin dahil kailangan natin makita kung gaano kaseryoso. Gusto natin makita kung gaano kabigat itong sinasabi ng writer ng Hebrews. At madalas, ang Hebrews chapter 12 verses 1 and 2 ay pinapangaral na tinatawag tayo sa mas seryosong Bible reading, mas seryosong prayer time, and that is well and good. Pero I think na hindi natin nagagrasp yung seriousness nitong dalawang talata ho na ito. For us to be reminded, balikan natin ang ilang mga bagay na pag-aralan natin 2 Sundays ago. Ang tema ng Book of Hebrews ay ang pagiging dakila ni Kristo. Na si Kristo ay dakila sa lahat ng bagay sa lumang tipan. Kanina ho sa Sunday School ay nahagingan na natin ito. Ang lahat sa lumang tipan ay anino at si Jesus ang pinaka-katawan. Siya yung pinaka-hinihintay. Ang lahat sa lumang tipan ay tumuturo sa Mesiyas na parating. Si Jesus ang Mesiyas na dumating. So ang writer ng Hebrews ay pinakita mula sa chapter 1 at mga sumusunod na si Jesus ay siya ang pinakadakilang revelasyon ng Ama. Then si Jesus din ay mas dakila pa kaysa mga anghel. Pinakita rin at nakita natin kaninang umaga na si Jesus ay dakila kaysa sa mga pari o saserdote at mga inihaing mga hayop. For us to be reminded sa Hebrews chapter 10 verse 11, ang sabi, para makita yung contrast ni Jesus doon sa mga ibang mga naunang mga priest, ang sabi, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices. Please take note of those words. Yung mga saserdote sa templo ng lumang tipan, they offer daily ministering and offering oftentimes, palagian, ulit-ulit, same sacrifices, pero merong sinabi dito which can never take away sin. Yung mga alay noon na hindi nakakapag-alis ng kasalanan. But in contrast to that, pagdating sa verse 12, but this man, Jesus of Nazareth, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So yung matinding kontra sa verse 11, nakatayo araw-araw, nag-aalay araw-araw ng mga hain na hindi nakapag-aalis ng kasalanan, in contrast kay Jesus, minsan na lang nag-alay, natapos na ang kanyang gawain, naupo na siya, at yung kanyang ginawang pag-aalay ay magpakailanman. Kaya nga ang sabi sa verse 13, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool, verse 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Just one offering of Christ. Yung pag-aalay niya ng kanyang sarili. As we have studied this morning, yung kanyang sariling dugo, siya'y pumasok at humarap sa Ama. Hindi dala-dala ang dugo ng mga hayop, kundi yung kanyang sariling dugo na siyang panghugas sa ating mga kasalanan. So yes,
Jesus Christ is infinitely greater than all the sacrifices dun sa lumang tipan. So ano ang hamon? Ang hamon ng author ng Hebrews, therefore, kung mas dakila si Jesus kay Moses, kay Abraham, mas dakila si Jesus sa mga anghel, pinakadakilang revelasyon ng Panginoon, siya ay mas dakila sa mga saserdote, siya ay mas dakila kaysa sa mga inihahain dun sa lumang tipan. Bakit ka tatalikod kay Jesus? Bakit mo iiwan si Jesus? Kaya ang sabi niya, ang hamon sa verse number 22 ng Hebrews chapter 10, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Maging kumpiyansa tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. At hindi lang yun, verse 23, we are called to persevere. Ang sabi, let us hold fast. Huwag kang bibitiw. Huwag kang tatalikod. Huwag kang aayaw sa ating pananampalataya. Hold fast the profession of our faith without wavering. At meron dyan, close and open parenthesis, napakasarap sanang pag-aralan, for He is faithful that promise. Tapat siya na nangako. At mga kapatid, hagingan lang natin ng konti. Tapat siya sa magkabila. Bakit? Sa mga tunay na mananampalataya at magpapatuloy, tapat ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Sa mga tatalikod, tapat ang pangako ng Diyos sa parusa. Tapat siya na nangako. Therefore, listen, tapat siya na nangako, huwag kang bibitiw. Sa kabila ng pressure, sa kabila ng persecution, sa kabila ng mga hamon at hirap na daladala ng pananampalataya kay Kristo, huwag kang bibitiw. Huwag mong tatalikuran ng Ebanghelyo. Bakit? May matinding babala sa verse 26. For if we sin willfully, at yung sin dyan ay yung sin ng pagtalikod kay Kristo. If we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala nang natitirang hain. Wala nang ibang pambayad sa kasalanan. Yung mga ibinayad do sa lumang tipan, hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Verse 27, ano na lamang ang naghihintay sa lahat ng tatalikod kay Kristo? Ano ang naghihintay? Listen, sa lahat ng wala kay Kristo, ang naghihintay ay ito, a certain, hindi maybe, it's certain, tiyak, sigurado, a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Ang hihintay sa taong wala kay Kristo ay ang tiyak na hatol at puot at naglalagablab na galit ng Diyos. So again, napakahalaga na siguraduhin mo. Listen. Napakahalaga na siguraduhin mo na ikaw nga ay mananampalataya ni Jesucristo. Tiyakin mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Tama na ang laro. Dahil mahigit sa malamang meron na naririto, 5 years, 10 years ka nang umaattend sa church na ito, pero hindi ka pa rin totoong Kristiyano. Laro ng reliyon. Ang totoong Kristyanismo ay merong commitment kay Kristo. Hindi bumibitaw. Hindi ito pag-attend lang ng simbahan every Sunday. So we are called to persevere. Ang sabi sa verse 35, cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward. Huwag mo i-cast away yung tiwala mo. Huwag mo i-cast away yung pag-asa mo sa Panginoon. Ang sabi sa verse 38, now the just shall live by faith. How do we persevere? By faith. Tayo ay nagpapatuloy. So makikita natin na ang katangian ng totoong pananampalataya ay pananampalatayang nagpapatuloy. The just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung tatalikod ka, kung iiwan mo ang pananampalataya kay Jesus,
walang kaluguran sa iyo ang Panginoon. Now, muli mga kapatid, huwag niyo sanang isipin na tatalikod kay Jesus at magpapakasama-sama. Muli, itong mga Hudyo na ito ay tatalikod kay Jesus at babalik sa kanilang kaalay sa nahandun pa rin sila sa quote and unquote relihiyosong kabanalan. Hindi sila tatalikod kay Jesus at magiging drug addict o magiging rapist. Hindi yun! Tatalikod sila kay Jesus at magiging very religious pa din. Pero tumalikod pa rin sila kay Jesus. So you can be very, very religious. Pero hindi ka tunay na mananampalataya. My soul shall have no pleasure in Him. Verse 39. Narito ngayon ang malaking contrast. But we are believers, true, genuine Christians. We are not of them who draw back unto perdition. Ang mga totoong Kristiyano ay hindi kasama nila at hindi katulad nila na umuurong, tumatalikod, bumabalik, lumalayo kay Kristo. But of them that believe, and that word believe is in the present tense, that believe and keep on believing to the saving of the soul. Dahil mga kapatid, ang pananampalataya nagliligtas ay hindi yung one-time nananampalataya ka long ago and far away, kundi ang pananampalataya nagliligtas ay minsang ikaw ay nananampalataya at tuloy-tuloy na nananampalataya. Yun ang totoong pananampalataya. Of them, but of them that believe to the saving of the soul. Muli, it is by faith. Bakit mahalaga itong context na ito? Bakit na tayo nag-spend ng time na tignan? Balikan itong context na ito. Dahil papasok ang chapter 11, nakagnahan doon ng Hall of Fame of Faith na siyang patotoo, nagpapatotoo ng mga taong nabuhay sa pananampalataya, nagpatuloy sa pananampalataya, oo, namatay sa pananampalataya. So itong mga ito ay matinding halimbawa sa atin. Sila'y nagpapatotoo that really justification or salvation is by faith and perseverance also ay biyaya ng Panginoon. As we have said last time, the pressure to persevere is on us. The pressure to persevere is on us. Bakit? Sa verse 39, ang sabi, sa verse 39, and this all, sino yung all? Lahat ng mga binigay na halimbawa na nag-persevere by faith. And this all, having obtained a good report through faith, receive not the promise. Ito mga binanggit sa Hebrews chapter 11, nagpatuloy sa pananampalataya, they obtained good report through faith, pero hindi nila tinanggap. Ibig sabihin, Brother Paul, ibig sabihin ba hindi tapat ang Diyos sa pangako? Hindi yun ang punto. Ang ibig sabihin ho niyan ay hindi nila nakita na dumating ang ipinangakong Mesiyas. Si Abraham ay namatay sa pananampalataya, pero hindi niya nakita si Jesus na dumating. Yun ang pinupunto. Hindi nila naranasan, hindi sila dinatnan ng Mesiyas na dumating. Also, verse 13, Hebrews chapter 11, verse 13, says the same thing. Ang sabi, this all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Nakatingin sila sa mga pangako na parating. And were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. And sila ay nakatingin sa mga pangako ng Diyos sa parating, sa Mesiyas na parating, at niyakap nila ito, oo, hanggang sa kanilang kamatayan. And the point na aking tinasabi kanina, bakit may pressure lalo sa atin? Well, ito ang sabi sa verse 40. Kung yung mga nasa chapter 11, na hindi nila nakita si Kristo. Ang sabi ng chapter 11, verse 40, God having provided some better for us. Hindi ako nakaget over dito mga kapatid. What joy, what
What charge ng pananampalataya na katotohanan ng mas mabuting bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na higit kaysa at hindi tinanggap ng mga mananampalataya sa lumang tipan. Mas mahigit pa kila Abraham, higit pa kila Moses, higit pa kila David, higit pa sa sinumang mga propeta. God has provided something better for us. The day without us should not be made perfect. And what is that better? Dumating na si Jesus. Dumating na ang Mesiyas. Dumating na yung ipinangako muli. Verse 13, verse 39, sila ay nabuhay sa pananampalataya pero hindi nila natanggap yung pinangako. Sa atin, dumating na yung pinangako. Dumating na yung Mesiyas. Lalo tayong kinakailangan huwag tumalikod. Dahil mga kapatid, maniwala ho kayo, igan, kung tatalikod ka, anong naghihintay sa'yo? Gaano kakilakilabot na parusa ng Diyos ang naghihintay sa'yo kung tatalikuran mo si Kristo. Again, balikan natin ang ilang mga napag-aralan natin sa chapter 12, verse 1, the witnesses around us. Ang sabi sa verse 1 ay ito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So merong mga patotoo sa paligid natin, mga patotoo na nakapalibot sa atin. So hindi sila mga witnesses na nakatingin sa atin, kundi actually mga witnesses na tinitignan natin, kinukonsidera natin upang maging halimbawa sa atin, upang tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. So isang katotohanan na ating pinag-aralan 4 or 6 Sundays ago, tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang tumingin sa mga patotoo ng mga naunang mananampalataya sa atin upang tayo ay maturuan at mabigyang lakas na magpatuloy din naman sa pananampalataya kagaya nila. So napakaganda at napakalusog na bigyang pansin ang mga naunang mananampalataya na sa kabila ng mga banta sa kanilang mga sarili, banta sa kanilang buhay, banta sa kanilang mga pamilya, banta sa kanilang sanga ari-arian, ay nagpatuloy pa rin sila sa pananampalataya. So let us consider these witnesses. And then, hindi lamang yun. Tayo ay tinatawag nito sa isang aksyon. Basahin natin ulit ang verse 1. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, because of this truth, dahil sa katotohanan na papalibutan tayo ng mga totoo, that the just shall live by faith, let us. So itong katotohanan na ito ay tinatawag tayo sa isang aksyon. Meron ito dapat epekto sa atin. Hindi lang ito dapat tayo ma-wow, hindi lang tayo dapat ma-starstruck, hindi lang tayo dapat, alala ko ho, 1 or 2 months ago, nagpunta kami sa Ocean Park. At kung kayo nakaupunta na sa Ocean Park, may mga aquarium doon na kalalaki. At may mga isda na kalalaki, kasing lalaki nung hinuhuli ni Brother Jerome. At pagtingin mo doon sa isda, wow! Okay, next one. Tignan mo yung jellyfish, wow! Okay, next. Tignan mo yung seahorse, wow! Okay, next. Dito ho sa Hebrews chapter 11, okay, kinonsidera mo si Enoch, kinonsidera mo si Abraham, kinonsidera mo si Abel, kinonsidera mo si Moses, kinonsidera mo itong mga tao, ito na nabuhay sa pananampalataya, wow! Hindi lang siya basta, okay, next. Let us. Ito dapat ay magtulak sa atin sa isang aksyon. And that action is a serious preparation. Seryosong paghahanda, seryosong effort sa takbuhin natin bilang mga mananampalataya. Ganong kaseryoso? Anong sabi ng Panginoon? Balikan natin sa verse 38, Hebrews 10.
Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ganon kaseryoso. Ganon kaseryoso. So point, the only option for true believers is go forward. Ang tanging option, ang tanging maaaring gawin ng isang totoong mananampalataya ay magpatuloy. Hindi option ang sumuko, hindi option ang tumalikod, hindi option ang tumigil. Tuloy-tuloy. At kung tayo ay magtutuloy-tuloy, meron tayong kailangang gawin. The preparation in us. Verse number 1, balikan natin. Hebrews chapter 12. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, anong sabi? Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. There are two things mentioned here, mga kapatid, na kailangan nating gawin ng may kaseryosohan sa ating pagtakbo at pagpapersevere sa buhay Kristiyano. At dito muli, ginamit ang larawan ng isang mananakbo na seryosong tumatakbo. So let us lay aside every weight. Yun ang number 1. Let us lay aside every weight. That word, lay aside, ang ibig sabihin is to cast off, to put away. Anumang load, anumang anumang nagpapabigat, anumang hindi nakakatulong. Ang sabi ng salita ng Diyos is to set it aside. Maaaring hindi ito mga masasamang mga bagay per se. Pero ito ay mga bagay na nakakabigat. Nakuha ko natin? Maaaring hindi ito mga kasalanan per se. Pero maaaring mga bagay ito na nagpapabigat sa atin. Mga kapatid, walang masama na magsuot ng barong. May masama bang magsuot ng barong? Wala. Walang masama na magsuot ng katad na sapatos. Walang masama doon. Walang masama na magsuot ng palda na mahaba. May masama ba doon? Wala ano. Pero kung tatakbo ka sa isang karera, makakatulong ba yun o makakahadlang? Makakatulong o makakahadlang? Makakahadlang. So may mga bagay na hindi necessarily masama, pero nakakahadlang. At ang sabi ng salita ng Diyos, itong mga pabigat na ito na nakakahadlang sa ating pagtakbo, sa ating pagkilos, sa ating matabat na paghabol kay Jesucristo, ang sabi, set it aside. Put it off. Isang magandang halimbawa ho dito ay ang nauna sa ating tumakbo noong lumang tipan, si Moses. At babalik-balik tayo sa halimbawa ni Moses. Chapter 11, verse 24. By faith, ang sabi, Moses, when he was come to years, what? Refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused. Tinanggihan niya. In a sense, he lay it aside. He put it off. Inalis niya, isinantabi niya ang kanyang pagiging apo ni Parao. Yun. Siya'y anak, ampon ng anak, ng daughter ni Parao. Ano siya? Kung merong first children, first grandchildren. Hindi mababang posisyon. Hindi mahirap na posisyon. Isang napakataas, isang napakasarap na posisyon, pero ito ay nirefuse ni Moses. So ito ay maaaring simbolo at napakagandang halimbawa para sa atin ng mga bigat na dapat nating isantabi. At these weights, itong mga bigat na ito na dapat nating isantabi bilang mga mananampalataya at seryosong tumatakbo sa buhay Kristiyano can take on many forms.
Maraming mga forma. Maaari na nagpapabigat sa iyo ay telebisyon. Hindi necessarily dala-dala mo yung malaking yung telebisyon, pero inuubos ng telebisyon ng iyong oras. Computer, games, sports, maaaring trabaho, maaaring hobby, maaaring mga tao, maaaring posisyon, maaaring fame, worldly prestige, maaaring pera ang nagpapabigat sa iyo. And there are things na kagaya ni Moses. Listen, there are things na kagaya ni Moses na makakatulong sa atin if we will refuse. Tatanggihan natin ang isang sa mata ng mundo, napakagandang kalagayan. Sa mata ng mundo, nakakalaway na sitwasyon, nakakainggit. Ikaw ba naman na maging apo ng pinakamakapangyarihang tao? Hindi ka ba maiinggit doon? Nakatira ka sa palasyo, provided ang lahat ng pangangailangan mo, ang edukasyon, up-notch, ang mga tao ay humuyukod sa iyo, wala kang aalalahaning ano pa. But he refused. He refused. So let me make some applications. Maybe meron dito that you will need to refuse a promotion sa iyong trabaho. Bakit? Baka mamaya pag na-promote ka, wala ka ng panahon sa pagsamba. Na-promote ka, yes, tumaas ang sweldo mo, pero from working 40 hours, you will be working 55 hours a week. Na-promote ka, tumaas ang ranggo mo, tumaas ang sweldo mo, pero ubos-ubos ang oras mo. At wala ka ng panahon sa mga bagay na mahalaga para sa Panginoon. It may be you will need to refuse a promotion. Sapagkat ito ay magbibigay damage sa iyong spiritual na buhay at sa iyong spiritual discipline. It may be, listen, it may be you will need to refuse ang ilang mga imbitasyon ng iyong mga kaibigan, kaskwela, o imbitasyon ng boyfriend o girlfriend sa mga lugar at panahon na gusto niyong puntahan, pero dapat kang magbigay ng panahon sa salita ng Diyos at panalangin. Mga time na kailangang i-refuse, mga bagay na kailangang, mga bigat na kailangang alisin. Maybe, listen po, maybe, hindi ko sinasabing lahat, pero baka, dahil magkakaiba ho tayo ng kalagayan, maybe kailangan mong i-refuse ang susunod na pinakasikat na laro sa cellphone. Kailangan mong i-refuse dahil mas lalong nanakawin ang oras mo. Actually, baka kailangan meron kang i-uninstall sa cellphone mo. Baka kailangan mong i-refuse ang pride at ikaw na mismo ang gagawa ng hakbang para makapag-ayos kayo at magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa ng mga tao na nasa paligid mo o maaaring kapatiran na nakasakit sa iyo. Maaaring yung bigat na yon na nakakahadlang sa iyong pagtakbo. Maybe, kailangan mong i-refuse ang isang relasyon na alam mo na hindi kalooban ng Diyos. Alam mo, for a fact, 100%, walang question sa iyong kaisipan. Alam ko na ang relasyon ko na ito ngayon sa taong ito ay hindi kalooban ng Diyos. Pero nagpapatuloy ka pa rin. At yun ay nagpapabigat. At yun ay humahadlang. At yun ay nagpapabagal. At yun ay nagiging sanhi upang hindi ka makatakbo at makatakbo ng seryosong takbo at habulin yung medalya para sa kapurihan ng Panginoon. Maybe
you will need to refuse the urge to visit some websites na nagdudulot sa iyong magkasala. At maaaring kinakailangan mag-install ka ng mga internet security measures para huwag ka nang magkasala. Maybe, ito ay kailangan mong i-refuse ang iyong pride at alam mo na kailangan mong humanap ng godly counsel para matugunan ang mga problema at mga pabigat sa iyong buhay at hindi mo kayang mag-isa, kailangan mo ng katuwang. So it can be many things. Maraming bigat at iba't ibang klaseng pabigat. At bawat isa sa atin, alam natin yung ating kalagayan. Ano yung nagiging hadlang, ano yung nagiging pabigat upang ang ating takbo sa pananampalataya ay maging mahirap, not unnecessarily dragging these weights. At muli, sasabihin ko mga kapatid, ito ay hindi madali. Balik tayo kay Moses. Ang sabi ni salita ng Diyos sa Hebrews chapter 11 verse 24, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Meron siyang tinanggihan, pero meron din siyang pinili. Meron siyang tinanggihan at meron siyang kinuha. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Well, isang bagay ho, in contrast, makikita natin, in contrast to suffer, sa verse 25, yung suffering and affliction, yung contrast doon is comfort. Comfort. At maaaring kailangan mong i-refuse at iwan yung comfort zone mo na kinalalagyan upang ikaw ay magpatuloy sa pagtakbo sang-ayon sa panganawagan sa iyo ng Panginoon. At mga kapatid, alam niyo ho, meron at marami tayong mga kapatid sa Panginoon ngayon. Nasa gitna ng gubat, pumupunta sa mga tribo, nasa lugar na kung saan hindi nila alam ang lengguwahe at nagsusumikap sila na abutin ang mga tao na hindi nila kamag-anak sa ibang lugar, sa ibang lupain. They left their comfort zone. Iniwan nila yung mga pamilya nila. Iniwan nila yung mga kamag-anak nila at susuong sila sa kagubatan upang dalhin ang ebanghelyo ni Kristo. Dahil doon sila tinawag. This way can also be the pleasures of this world. At mga kapatid, wala hong immune. At maniwala ho kayo habang inihahanda ko ang pag-aaral natin ngayong umaga, ramdam ko that even I, dahil ang mundong ito, daily, sinisikap tayong kumbinsihin na ang magandang buhay ay sang-ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Nang pinakamaganda ay yung madaming pera, nang pinakamaganda ay yung walang, nang pinakamaganda ay magtapos ng mataas na edukasyon. Na yun ang pinakamahalaga. Yun nga ba ang pinakamahalaga para sa Kristiyano? Baka nakumbinsi na tayo ng mundo. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng pera, magkaroon ng pagtatapos sa pag-aaral. Hindi ko sinasabing masama ang mga bagay. Pero kung nakumbinsi na tayo ng mundo na yun ang pinakamahalaga. Oo, mga kapatid, mayroong mas mahalaga dyan. At itong iniaalok ng sanlibutan sa atin at patuloy na sinisikap na ibenta sa atin na the best life. Ito ang tinanggihan ni Moses. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. At ang sabi niya, he chose the suffering and affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. At maraming pwedeng sabihin dyan, mauubos ang ating oras. Mas pinili niya ang walang hanggan sa panumandalian. Ulitin ko, mas pinili niya ang walang hanggan
kaysa dun sa panamandalian. Again, ito ho ay mahirap. Paano? Paano niya nagawa? Paano natin magagawa? Paano natin magagawa? How can we refuse ang kapangyarihan na tumatawag sa atin, ang kapangyarihan na tayo ay tawagin na anak ng daughter ni Parao? How can he refuse yung mga pleasures? How can we refuse and choose affliction and suffering? Hindi ba ito napaka-contrary sa ating nature? Saan mo pipiliin? Sa mainit na walang aircon o sa naka-aircon? Ha? Saan mo pipiliin? Siyempre, kayo naman. Huwag na magpanggap. Siyempre, pipiliin mo yung naka-aircon, mas komportable. Yun yung natural. Ngayon, palitan natin. Doon sa may aircon, walang pagkain. Magugutom ka. Doon sa walang aircon, mainit, pero nakahanda ang pagkain. At hindi lang yun, bibigyan ka pa ng 10 milyon. O saan ka ngayon? Saan? Sa mainit at walang aircon. Wala yun, wala sa option yan. Wala yung naka-aircon na may pag... No. Huwag nyo sirain yung illustration. Nakuha nyo ho? Ang punto ay ito. The only way, listen, the only way to refuse the comfort and pleasure of this world is to fight it with a greater comfort and a greater pleasure. Nakuha ho natin? The only way na marirefuse natin ang comfort and pleasure ng sanlibutang ito ay ito'y dapat labanan natin ng mas dakilang comfort at mas dakilang pleasure. To refuse and lay aside the riches, the toys, the fun, the glitters of these things, of the things of this world. Ang tanging rason para magawa nating tanggihan ang mga kayamanan, ang mga laruan, ang mga kasiyahan, ang mga kumukuti-kutitap na bagay na inaalok ng sanlibutan. Ang tanging paraan para ma-refuse natin ito is to go after the real thing, the everlasting treasure, the everlasting joy. Para matanggihan mo yung panamandalian, habulin mo yung pangmatagalan. At mga kapatid, ang tanging lugar na masusumpungan, na hihigit sa lahat ng sinusubukang ialok sa atin ng sanlibutan, hihigit sa lahat ng mga daladala natin, itong mga bigat na ito, at magagawa nating bitawan ang mga ito, ay si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Sabi sa verse 26 ng Hebrews chapter 11. Paano nagawa? Basahin natin mula sa verse 24. Balikan natin sa verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. At sa mata ng sanlibutan, ang madalas sa mata ng bawat isa sa atin, kalokohan! Pinili yung hirap kaysa sa sarap. Verse 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Yun lang ang paraan. Mga kapatid, yun lang ang paraan. Mga young people, listen, yun lang ang paraan. To esteem Christ, ituring siya
tingnan siya na mas dakila kaysa sa lahat ng inaalok ng sanlibutan na ito. Yun lang ang paraan. Dahil kung hindi tayo titingin kay Kristo, kung hindi magiging mahalaga sa atin si Kristo, tayo'y tatangayin ng lahat ng ino-offer ng sanlibutan ito. Ako, isang pastor, lahat tayo, hindi natin kaya. Ang tanging pag-asa natin ay si Kristo lamang. Yun lang ang paraan. Hindi techniques, hindi secrets, si Kristo lamang. To esteem Christ, esteem the reproach of Christ, greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Now, paano nangyari that Moses suffered reproach of Christ? Well, hindi pala pa naman si Kristo nung panahon ni Moses. Well, para makuha ho natin sa Romans chapter 9. Romans chapter 9, verse 5. Ang sabi ng verse 4, sorry. Romans chapter 9, verse 4. Who are Israelites? To whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. Sa madaling salita, enumerate ni Pablo yung privileges na meron ng mga Hudyo. At isa sa pinakadakilang pribilehiyo na meron ng mga Hudyo, pagdating sa verse 5 ay ito, whose are the fathers and of whom has concerning the flesh Christ. Kung nandito kayo ng umaga, the Messiah. Concerning the flesh Christ, the Messiah came, who is over all, God blessed forever. What a wonderful privilege, mga kapatid. Sa boxing, proud na proud tayo ng pinakasikat at tinuturing na isa sa pinakamahusay ay isang Pilipino. Yes! Malaking pribilehiyo sa atin yun. Pero anong laking pribilehiyo kung sa lahi nyo dumaan at dumating ang tagapagligtas? Wow, what a privilege. So, ang ating Panginoong Hesukristo, siya'y dumaan. She came through the Israelites. So, in a sense, listen, in a sense, Moses suffered for Christ when he chose to suffer for God's people, Israel. Dahil si Kristo ay darating sa pamamagitan ng mga Hudyo, pinili ni Moses na mag-suffer para sa mga Hudyo. In that way, he suffered reproach of Christ. There's even somewhat a parallel sa kay Moses at sa ating Panginoong Hesukristo. Si Moses, iniwan niya yung prestihiyosyong kalagayan bilang apo ni Parao at siya ay niligtas niya ang bayang Israel. Si Jesus, iniwan niya ang yaman ng langit at nagkatawang alipin, nagkatawang tao at niligtas niya ang kanyang mga hinirang. So Moses, here's the point, Moses regarded or accounted the suffering for Christ as greater than the treasure of Egypt. It depende sa accounting. Kung ang tingin natin, mas mahalaga ang mga laro at kasiyahan at pleasure sa libutan, hindi mangyayari. Hindi mo bibitawan. Could you imagine na binigyan ka ng 1 milyon? Pero puro piso. Daladala mo ngayon. Imagine mo, daladala mo yung 1 milyong as in piso-piso. Punong-puno ang kamay mo, bigat na bigat ka. Kahit mabigat, 1 milyon to. 1 milyon to. Tapos habang naglalakad ka, nakakita ka ng isang bag na merong 10 milyon. Anong gagawin mo? Doon lang bibitawan. Dahil meron ka nakitang mas mahalaga. Mga pabigat na ito, mga kapatid, itong mga pabigat na ito, na aliw tayo, na sarap tayo, na laway tayo, ay magagawa lang nating alisin kung tuturing natin na mas mahalaga si Kristo. Nawa. Tulungan tayo ng Diyos. Hindi ito madali. Mga kapatid, hindi ito isang araw lang. Ito ay araw-araw at tuloy-tuloy na labanan. Lagi
at laging pagtingin kay Jesus na mas mahalaga kaysa mga bagay ng sanlibutan ito. Laying aside every weight. Lord willing, next Sunday, titignan natin ang pagtuloy and the sin which that so easily beset us. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga mata na nakakakita. O Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga tainga na nakakarinig. Nakakakita ng mga eternal na bagay. Nakakarinig, Panginoon, ng iyong katotohanan sapagkat, O Diyos, malakas ang tugtugin ng sanlibutan. Madaming iniaalok ang dyablo. At marami sa amin, Panginoon, ay maaaring in one way or another na kumbinsi na mga bagay sa sanlibutan ito ang pinakamahalaga. O Panginoon, tulungan mo kami. Nakagaya, Panginoon, ng nauna sa aming tumakbo sa pananampalataya, kagaya ni Moses, to be able to refuse the prestige, the pleasures of this world, at makita namin that Christ, and even suffering for Christ, is much, much greater. O, tulungan mo kami. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. Muli, O Diyos, ikaw po patuloy na humawak, gumabay, mag-ingat sa amin. Gamitin mo iyong salita, makapangyarihan at matalim, upang patuloy kaming baguhin. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Hello. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Mawitin po natin. Praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest our angels in glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with the silence ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating kasama online. And again, mga kapatid, please, pagbulayan natin ang mga salita ng Diyos natin na pag-aralan ngayon. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon para hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng Kanyang mga salita. Ingatan, tulungan, gabayan nawa tayo ng Diyos at patuloy na maging instrumento niya para sa paghahayag ng Ebanghelyo at patuloy sa pamumuhay ng katuwiran. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama
ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo naroroon. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa bawat isa. We are now dismissed. Reminder po, 2:00 ang ating second service and pagkatapos ng ating prayer meeting and then after prayer meeting ay meron hong fellowship ang mga kabataan. God bless po.